Sa ngayon, may isang sasakyang pangkalawakan na humahagibis sa kawalan. 24 na bilyong kilometro ang layo mula sa daigdig. Mas mahina pa ang transmitter nito kaysa ilaw na refrigerator mo. Pero naririnig pa rin natin. Ang signal na tumatama ngayon sa daigdig ay umalis mula kay Voyager 1 halos 24 na oras na nakakaraan. Naglalakbay ito sa bilis ng liwanag buong araw na yun lang natin natanggap. Paano pa rin tayo nakakakontak dito? Sa opisina nga, hirap akong makakuha ng signal. Pero ang NASA, tuloy-tuloy ang pagtanggap ng live na datos mula 24 bilyong kilometro, pati update sa software na papadala pa pabalik. Paano nga ba yun posible? Para malaman yun, pumunta ako sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA, kung saan isang team na binubuo lamang ng 10 tao ang nagpapanatiling buhay sa parehong Voyager. Sila rin ang parehong team na ilang beses na nagligtas sa mga probe na ito mula sa muntikang pagkasira. Tara, maglakbay tayo lampas solar system at alamin paano nakikipag-ugnayan ang NASA sa mga spacecraft na bilyon-bilyong kilometro ang layo. Noong 1964, napansin ng isang estudyante sa JPL ang isang magandang bagay sa matematika. Isang planetary alignment na nangyayari lang minsan bawat 176 na taon. Ang Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune ay maghahanay kaya isang spacecraft lang ang kailangan para mag-slingshot sa kanila gamit ang gravity. Mula 30 taon, 12 na lang ang tagal. Nagplano ang NASA ng 4 na spacecraft para sa Grand Tour. Pero matapos ang paglapag sa buwan, kinaltasan ng budget para sa shuttle program, 2 lang ang natuloy na probe bilang kompromiso. Bawat isa ay may dalang gintong plaka, mga larawan, tunog at pagbati na kumakatawan sa buong sangkatauhan. Pero ang pangunahing misyon nito ay magpadala ng spacecraft papuntang Jupiter at Saturn at may 2 Voyager spacecraft. Backup sila ng isa't isa, kaya kung pumalya ang isa, makukuha pa rin ang datos mula Jupiter or Saturn gamit ang isa pang spacecraft. Unang inilunsad ang Voyager 2 noong Agosto 1000, 977 sa mabagal na ruta para bisitahin ang 4 na planeta. Kasunod ang Voyager 1 sa mas mabilis na ruta para agad maabot ang Jupiter at Saturn. Sila ang nagpadala ng unang malalapit na larawan ng mga panlabas na planeta at nakuna na hindi inaasahang pagsabog ng mga bulkan sa buwan ng Jupiter na Io. Sila ang unang at tanging bumisita sa Uranus at Neptune at kumuha ng pale blue dot, ang daigdig na nakasabit sa sinag ng araw habang lumalayo ang Voyager 1 sa kalawakan. Pagkatapos, pinaikot ng Saturn ang Voyager 1 pahilaga, palabas ng solar system 70 kilometro bawat segundo, diretsyo at walang balikan. Lilipad dito sa landas na iyon magpakailanman. Ang Voyager 2 ay tumungo sa timog, kabaligtaran, pero pareho ang kapalaran. Minsan nawala ng NASA ang kontak sa Voyager 2 at kinailangan gumawa ng tinatawag nilang interstellar scream para maibalik ito. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Ipapaliwanag ko muna kung paano tayo nakakakonekta sa makinang mas malayo kaysa sa anumang nagawa ng tao. Ang bawat Voyager ay may 37 metrong dish antenna. Mukhang malaki ito, pero ang transmitter sa likod ay gamit lang ng kuryente na parang ilaw sa refrigerator. Yun lang ang meron. Sumisigaw lang ito ng malakas sa layong 24 na bilyong kilometro. Umaasang may makarinig. Nagdayo ang NASA sa daigdig ng 3 pinakamalalaking radio antenna. Ang Deep Space Network ay may 3 complex sa iba't ibang bahagi ng mundo. May isa dito sa disyerto ng California, isa sa labas ng Madrid, Espanya, at isa sa labas ng Canberra, Australia. At ang mga iyon ay halos magkakapantay ang layo sa paligid ng mundo. Mga 120 degree ang pagitan. Haya kung may spacecraft ako sa Mars, habang umiikot ang Earth, palaging may antena na pwedeng makipag-usap sa spacecraft na iyon. Nakakabalibang mga antena. Ang mga receiver ay pinalalamig hanggang 4 na degree sa ibabaw ng absolute zero. Sa ganitong sensitibo, natatabunan ng init ng electronics ang mahina at pabulong na signal ni Voyager. Sa madaling salita, 15 bilyong milya o humigit kumulang 22 bilyong kilometro mula sa atin dito sa daigdig. At kinakailangan ang buong kakayahan ng mga antena sa Deep Space Network para lang makakuha ng napakaliit na signal mula sa spacecraft. Pagdating ng signal ng Voyager dito sa daigdig, ito ay mas mababa pa sa 1 attowatt, 1 bilyong bahagi ng 1 bilyong bahagi ng 1 watt. Mas mahina ito ng 20 bilyon beses kaysa baterya ng digital na rilo. Ang mga higanting parabola na may sukat na 70 metro ay kinukolekta ang lahat ng radio waves sa tumatama sa kanilang ibabaw at itinututok ang mga ito sa isang napakasensitibong receiver. Kahit ganon,
hirap pa rin silang makakonekta at lalo pang humihirap ang sitwasyon. Dahil sa bilis ni Voyager, naaapektuhan ng Doppler shift ang signal niya. Katulad ng epekto sa liwanag ng malalayong galaksya. Kailangan ng team na i-adjust ito agad-agad para ma-decode nila ang sinasabi ni Voyager. Ang one-way light time o ang oras na kailangan ng liwanag mula dito sa Earth papunta sa spacecraft ay 23.5 oras. Pagkatapos, 23.5 oras pabalik. Kaya kapag pumasok ako sa opisina ng Lunes ng umaga at nagpadala ako ng utos sa spacecraft, makikita ko ang epekto nito sa Miyerkules ng umaga. Sige, ganun kami nakikinig. Pero paano kami sumasagot? Yung parehong 70 metrong antena na nakikinig ay kaya ring sumagot. Ang signal na ipinapadala namin sa Voyager ay mahigit 1,000 beses na mas malakas kaysa sa bulong na natatanggap namin. Ang lahat ng 6 na computer ng Voyager ay pinagsama-sama ay may 68 kilobytes lang ng memorya. Mas kaunti pa yon kaysa sa electronic na susi ng kotse. Ang iyong cellphone ay may 2 milyong beses na mas malakas ang processing power. Patuloy pa ring nagpapadala ng software update ang mga NASA engineer sa mga probe. Inaayos ang aberya at sirang hardware kahit bilyon-bilyong kilometro ang layo na nito sa loob ng halos 50 taon. Ang bawat Voyager ay may 3 radioisotope thermoelectric generator, RTG, na mga nuclear na bateryang pinapagana ng plutonium na sumasailalim sa radioactive decay. Nung inilunsad, may 470 watts ang bawat Voyager, pero unti-unti itong nababawasan bawat taon habang sumasailalim sa radioactive decay ang plutonium. Ngayon, mga 210 watts na lang ang natitira sa kanila. At 3 na lang sa orihinal na 11 instrumento ang gumagana pa hanggang ngayon. Taon-taon, kailangan ng team na patayin ng isa na namang instrumento para makatipid ng kuryente. Pinipili nila kung aling mga sensor ang aalisin mula sa isang probe na hindi na kailanman babalik. Ang magnetometer ang nagkumpirma ng sandali nang tumawid si Voyager sa interstellar space. Nang mag-detect ang pagbabago sa magnetic field, napatunay na wala na ito sa impluwensya ng araw. Hindi naging madali panatilihin ang koneksyong ito. Ilang beses muntik mawala ang parehong probe. Noong 1978 nagkamali na schedule ang isang tao sa lupa. 7 araw nang walang mensahe mula sa daigdig si Voyager 2. Kaya siya ay nagpanik. Akala ng software na sira ang pangunahing receiver, kaya lumipat sa backup. Pero, may sirang kapasitor ang backup receiver, kaya hindi makakonekta sa daigdig. Nang pilitin nilang gamitin ulit ang pangunahing receiver, sumabog ang fuse at namatay ito. Na-stranded si Voyager 2 sa sirang backup 8 buwan matapos ilunsad. Pero may ideya ang mga inhinyero sa Madrid. Nagpadala sila ng test signal at dahan-dahan nilang sinuyod ang iba't ibang frequency para hanapin ang eksaktong adjustment na kailangan ng sirang receiver at marinig sila. Matapos ang ilang oras ng pagsubok, tumawag si Voyager 2 gamit ang workaround na yon mula 1,978. Simula noon, yun na ang paraan ng komunikasyon ng Voyager 2, halos 5 dekada na gamit ang backup receiver. Maayos ito sa loob ng ilang dekada, pero kalaunan, nagpakita na ng palatandaan ng pagtanda ang parehong probe. Noong Enero 2020, habang nagkakalibrate si Voyager 2, nagkaroon ng command delay na nagpatakbo ng 2 power-hungry na sistema ng sabay. Kaya mas maraming kuryente ang nagamit ng spacecraft kaysa sa available dito. Agad pinatay ng safety software ang 5 natitirang science instruments para maiwasan ng malubhang sira. Inaabot na 1 linggo bago maayos dahil umaabot ng 17 oras bago makarating ang mga mensahe kay Voyager 2. At 17 oras pa bago makabalik ang sagot. Noong 2022, nagpadala ng walang kwentang datos si Voyager 1. Ang sistemang nagpapanatiling nakatutok ito sa daigdig ay nagpapadala ng random na datos, dahilan ng pagkalito ng lahat. Inilagay ni Voyager ang datos sa isang sira at matagal lang hindi gumagana ng computer, kaya nagulo ang lahat ng datos bago ito ipadala sa transmitter. Inutusan siyang gamitin ang tamang computer, kaya nalutas ang problema. Noong 2023, nabingi si Voyager 2 ng 2 linggo. Hindi nito natatanggap ang mga mensahe natin at mukhang hindi naka-align sa daigdig. Lalo pang lumala na umalis patungong timog si Voyager 2 palabas ng solar system. Ibig sabihin, sa Deep Space Network Station lang sa Australia ito makukontak. 2 linggong tahimik, tapos may mahina. Parang tibok na signal mula sa kalawakan. Kinabukasan, ginawa nila ang interstellar scream. Pinalakas nila ang transmission ng 200 at 50% at nagpadala ng isang utos sa buong solar system. Itutok ang antena sa daigdig. Umepekto ito at bumalik ang koneksyon. Kapag may sira,
Laging may paraan ang team na ito na may 10 tao. Sa 48 taon, pareho pa rin ang resulta. Nakikipag-ugnayan pa rin ang dalawang probe. Habang ginagawa kong video, naisip ko, ano kaya mangyayari kung gumawa tayo ng bagong Voyager ngayon? Tiyak, milyon-milyong beses na mas makapangyarihan ang mga computer na sakay nito ngayon. Imbes na transmitter na parang ilaw ng ref, pwede nang gamitin ang komunikasyong laser na sinusubukan na sa kalawakan. Kaya nitong mag-stream ng YouTube video mula sa solar system nang walang buffering. Ang modernong Voyager ay di na kailangan ng team sa Earth para ayusin ito. Kaya na nitong mag-isip, tukuyin ang problema at itama ang direksyon ng mag-isa. Ang tinatayang kabuang makukuhang siyentipikong datos mula sa isang misyon na katulad ng Voyager ngayon ay aabot sa halos 1,000 beses ng nakolekta ng mga Voyager noon. At sa totoo lang, gusto kong mas mabilis pa ito. Maaring itulak ng solar sail ang probe ng 4 na beses na mas mabilis kaysa Voyager. Malalampasan silang pareho sa loob ng 10 taon at tutungo sa kalapit na sistema ng bituin, posibleng sa mundong kahawig ng Earth. Ang pagkakaayos ng mga planeta para sa Grand Tour ay mangyayari lang muli sa dekada ng 2050. Pero sa palagay ko, hindi naman kailangan hintayin ang pag-align ng mga planeta para magpatuloy ang mas malalim na paglalakbay sa kalawakan. Sa ganung paraan, kung gagawa tayo ngayon, ikaw mismo, anong gusto mong isama? Maganda yung tanong. Maraming organisasyon ang nag-iisip o nag-uusap tungkol sa paglalagay ng isa pang gintang plaka sa ibang spacecraft. Gumawa na rin kami ng ibang proyekto kung saan inilagay namin ang mga pirma ng tao sa spacecraft. Pero ang pagsama-sama ng isang uri ng media na magpapakita kung ano ang pakiramdam ng nandito sa Earth, sa tingin ko, gusto mong ipakita ang pagkakaiba-iba sa mundo. Gusto mong ipakita hindi lang ang pagkakaiba-iba ng mga tao, kundi pati na rin ang pagkakaiba-iba ng mga karagatan, bundok at disyerto. At personal kong inaasahan na sana ay puno ito ng pag-asa. Alam mo yon, magiging positibo at isang uri ng tala na nagbibigay ng pag-asa. Ngunit para yon sa inaharap. Sa ngayon, may 2 probe na ginawa noong dekada 70 na naroon pa rin. Ang mga spacecraft na ito, dinisenyo lang para sa 5 taon, ay tumagal ng halos 50 dahil sa mahusay na engineering, hindi tiyamba. Malapit na ring maubos ang kuryente, mamamatay ang mga huling instrumento at mawawala ang signal. Alam mo, gusto naming umabot ito ng 50 taong anibersaryo. Siguro mas mahaba pa. Baka hanggang 2028, baka 2030. Pero hindi na ito tatagal pa ng lampas 5 taon. At mauubusan tayo ng kuryente o may masisira. Kapag tuluyang nawala ang signal natin sa kanila, hindi sila tumitigil. Patuloy pa rin silang lumilipad. 2 maliit na makina ang nagdadala ng ating tunog, larawan at pagbate na lumulutang sa interstellar space sa bilis na 17 kilometro kada segundo. Kahit matagal nang wala tayong kontak at patay na ang mga huling instrumento, nananatili ang mga Voyager na may dalang kwento ng bawat taong nabuhay sa mundo. Para sa akin, maganda yon.